Ang Loki Season 2 Episodes 1 to 3 ang tatampok natin ngayong araw mga huwan. Sa mga hindi pa nakakapanood ng Loki Season 1 recap natin ay sinasuggest ko po na panoorin nyo muna ito mula sa link ng video na ito para mas maintindihan nyo ang recap natin ng Season 2. Mag-relax na at mag-enjoy sa ating Tagalog recap at simulan na natin. Si Agent Mobius na kasama ng mga Minutemen ng TVA ay hinahabol si Loki dahil hindi nila siya nakikilala kahit pa pinaliwanag niya ulit sa kanila na magkakilala sila. Mabilis na tumalon si Loki sa isang mail cart at bumagsak ito sa mababang parte ng opisina. Pagbaba niya rito ay bumagsak na ang sasakyan at pati ang monitor ng opisina ay bumagsak rin na nagdulot ng malaking crack sa sahig. Nakita ni Loki roon si Casey ngunit hindi siya kilala nito at ni-report siya sa mga Minutemen. Pero biglang napunta siya sa kasalukuyang panahon ng TVA at dito ay kilala na siya ni Casey. Na-realize na ni Loki na galing siya sa nakaraang panahon nang nakita niya ang crack sa sahig roon na ayon kay Casey ay nandoon na iyon ng matagal na panahon na. Tinanong ni Loki rito kung nasaan sina Mobius at sinamahan siya ng lalaki papunta sa kanila ngunit biglang nawala na si Loki sa likod niya. Ilang saglit si Mobius kasama si Hunter B-15 na pinag-uusapan ang pag-branch ng napakaraming mga timeline ay pinuntahan ni Casey at sinabing kasama niya kanina si Loki ngunit bigla siyang nawala. Hindi makapaniwala sa kanya sina B-15 pero ang lalaking si Hunter X5 ay sinabihan sina Mobius na nais silang kausapin ng bagong Judge Council nina General Dux at Judge Gamble sa War Room. Pagsakay nila ng elevator ay bumalik na uli roon si Loki at tinuro sa kanya ni Casey kung saan pumunta sina Mobius. Subalit nang lalapitan na sila ni Loki ay nawala uli siya at sina Mobius ay napansin na nagmamalfunction ang power supply ng TVA. Nang nakapasok na sila sa war room ay nakita nila sa table ang ulo ng isa sa mga robot na timekeepers. Dito ay tinanong sina B-15 ni Judge Gamble kung bakit pinagutos nila na ihinto ang pag-prune sa mga timeline gayong napakarami ng mga branch na lumagpas sa red line. Sa kasalukuyan na iyon si Loki ay nakapasok sa war room ng nakaraang panahon na TVA at nakita rito ang mga mukha ni He Who Remains na nakaukit sa pader, at narinig ang audio recording na kasama ni He Who Remains noon si Renslayer sa pagpapatakbo ng TVA. Maya-maya ay pinaliwanag na ni B-15 kina Judge Gamble at General Dux na lahat sila ay mga variants. Nakaraan lang ay pinakita niya mismo sa kapwa Hunter niya na si D-90 ang variant ni Renslayer sa Sacred Timeline na katunayan na mga variant rin sila at may mga sariling buhay sa timeline. Dapat itigil ang pag-prune sa mga nag-branch na timeline dahil mapapatay rin nila rito ang bilyon-bilyong mga tao. Ngunit si General Dux ay galit na sinabing poprotektahan pa rin nila ang Sacred Timeline at magpuprune ng mga branch rito. Si Judge Gamble naman ay naniwala kay B-15 at napagdesisyonan na gawing opisyal ang paghinto ng pag-prune sa mga timeline. Biglang napunta roon si Loki at nilapitan si Mobius na nakikilala na siya. Pero nang nakita niyang ang pader ay may disenyo ng mga timekeepers ay agad na winasak niya ito gamit ang time stick upang ipakita kina Judge Gamble ang nakaukit na mukha roon ni He Who Remains na ang nagtayo ng TVA. Siya ang bumura ng mga memorya nila at ang nais na patayin ni Sylvie. Pinag-utos ni General Dux kay X5 na hanapin si Sylvie dahil siya raw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking gulo roon. Nilabas si Loki ni Mobius ng silid at dito na niya kinuwento ang lahat ng mga nangyari sa kanila ni Sylvie sa Void at sa Citadel ni He Who Remains na nasa End of Time, pati na ang pagdating ng mga milyon-milyong variant ni He Who Remains na magdadahilan ng multiversal war. Pero labis na nagtataka si Mobius kay Loki kung paano siya biglang napunta sa War Room. Sumagot ang bida na galing siya sa nakaraang panahon ng TVA pero hindi ito mapaniwalaan ni Mobius dahil imposible ang pag-time travel sa loob ng TVA. Ngunit ilang saglit lang ay biglang nangyari ito kay Loki sa harap ni Mobius at naisipan ng lalaki na magpatulong kay Miss Minute sa sitwasyon niya. Pero sinabihan siya ni Loki na hindi nila mapagkakatiwalaan ito dahil nakita nila siya ni Sylvie sa Citadel na nasa panig ni He Who Remains. Maliit na pabor lang mga huwan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Napagdesisyonan naman ni Mobius na dalhin na lang si Loki sa Repairs and Advancement Department at dito ay nakaharap nila si Ouroboros o si OB na 400 years nang hindi nakikita ni Mobius. Biglang nawala roon ang bida at sinabi ni OB na nagta-timeslip siya. Samantala si Loki ay napunta sa nakaraang panahon ng R&A at nakaharap ang nakaraang bersyon ni OB. Nagpatulong siya rito kung paano matitigil ang pag-timeslip niya at maya-maya ay ginawan siya ni OB ng Temporal Aura Extractor. Ilang saglit ay naalala ng kasalukuyang OB na ginawan niya noon si Loki ng Temporal Aura Extractor na ilalagay ni Mobius sa Temporal Loom upang mahila nito si Loki mula sa time stream nang sa gayon ay matigil na ang pag-timeslip niya.
pero kailangang hindi siya magtagal ng sobra sa loom kundi ay matatanggal ang lahat ng balat niya ng radiation roon. Ang nakaraang bersyon naman ni OB ay sinabi kay Loki na bago siya mahila ng extractor ay kailangang i-prune niya ang sarili upang ibalik siya ng device sa kasalukuyang panahon. Maya-maya ay nag-time slip na si Loki sa present time at binigay ni OB sa kanya ang kanyang time stick. Ngunit napansin niyang nagmamalfunction ang ilaw niya at sinabi ni Mobius na nangyayari ito sa buong TVA. Pagkatapos ay naglakad na silang lahat kasama si B-15 papuntang temporal loom. Habang patuloy na naglalakad ay sinabi ni OB kina Loki na marami pa silang malalaman patungkol sa temporal loom mula sa sinulat niyang TVA guidebook na naglalaman ng system program ng lahat ng device at computer sa TVA. Hindi nagtagal ay narating na nila ang chamber ng temporal loom at nakita nilang nag-overload ito dahil sa pag-branch ng mga timeline na ang dahilan rin kung bakit nagkakaroon ng power surge sa buong TVA. Si Mobius naman na nagsulat sa maruming computer ng salitang skin ay sinabihan ni OB na kailangan niyang malaunch sa temporal loom ang extractor ng mabilis kundi ay mababalatan siya roon. Si Loki ay binigyan ng lalaki ng timer na kapag umilaw ng green ay ibig sabihin ay nagtagumpay si Mobius gamitin ang device sa loom at kailangan na niyang i-prune ang sarili upang mahila siya ng extractor sa present time. Meron lang silang 5 minutes upang magawa ang mga ito dahil kailangan na niyang isarado ang mga blast doors ng silid upang maprotektahan ang TVA mula sa malakas na radiation ng mga timeline dahil sa nalalapit na pagkawasak ng loom. Kailangang magtagumpay si Loki na i-prune ang sarili bago niya isarado ang mga blast doors kundi ay mawawala na siya sa panahon. Ilang saglit si Hunter D-90 ay sinabing si Dox at ang crew niya ay biglang pumunta sa armory at pinuntahan ito ni B-15 upang i-check. Subalit si Loki ay nag-time slip uli at naiwan niya ang kanyang time stick. Napansin niya na napunta siya sa future nang nakita niya ang sinulat ni Mobius at nakasarado na ang mga blast doors ng silid. Agad na naghanap si Loki ng time stick sa mga table ng TVA habang nagkakagulo roon dahil sa mas nalalapit na pagkawasak ng loom. Ngunit wala siyang makitang time stick kahit saan habang si Mobius ay naghanda ng lumapit sa temporal loom hawak ang extractor. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maglakad papunta sa loom at ilang saglit ay na-set up na niya sa machine ang extractor na nag-launch ng cable sa loom na hihila kay Loki. Umilaw na ng green ang timer ni Loki subalit wala pa rin siyang mahanap na time stick. Lumipas na ang 5 minuto at kinailangan ng isarado ni OB ang mga blast doors na dahan-dahan na bumababa habang si Mobius ay naglakad na pabalik. Ilang saglit ay sinundan ni Loki ang tunog ng nagriring na telepono sa dikalayuan at nakita niya si Sylvie na nasa loob ng elevator. Pero biglang may nag-prune sa kanya mula sa likod at nahila na siya ng extractor mula sa loom. Bumagsak siya kay Mobius na kinatalsik nila pabalik sa loob at sinabihan niya ito na kailangan nilang hanapin si Sylvie. Sa kasalukuyan ay yun sina B-15 ay nakita si General Dox kasama ng napakaraming Minutemen na umalis ng TVA upang hanapin si Sylvie na labis na pinagtataka nila. Sa mid-credits scene ng Episode 1, si Sylvie ay pumunta sa Oklahoma sa taong 1982 nang nag-branch na timeline. Pumasok siya sa kalapit na McDonald's at sinubukan na umorder pero hindi niya alam kung anong o-orderin. Sinabi sa kanya ng cashier ang lahat ng nasa menu at sumagot si Sylvie na gusto niyang subukan lahat. Sina Loki at Mobius ay pumunta sa London sa taong 1977 ng Sacred Timeline upang hanapin si Hunter X5 na hinanap si Sylvie ngunit hindi na nagpakita sa TVA. Hindi nagtagal ay nakita nila sa isang sinehan si X5 na isa ng sikat na aktor sa pangalang Brad Wolf at may matagumpay na thriller movie na ang Zaniac. Hinarap siya ni Loki rito na labis na kinagulat niya at nagkunwari na ikukuha sila ng alak roon ngunit agad na tumakbo siya sa kanila. Pero si B-15 sa labas ay nagawang kunin ang tempad ni X5 at nahabol siya ni Mobius pagkatapos ay inatake ng mahika ni Loki. Pero patuloy na tumakbo pa rin si X5 sa mga iskinita ng lugar hanggang sa na-corner na siya ni Loki. Agad na ginamit niya ang kanyang time twister device at tumakbo uli. May mga nakasalubong siyang mga kalalakihan sa daan na plano siyang saktan pero mga ilusyon lang pala ito ni Loki at pinatalsik niya ang device ni X5. Tumakbo pa rin siya kay Loki pero ilang saglit lang ay na-corner niya uli siya at hinawakan ang mga kamay nito ng mga anino niya. Sa sunod na eksena ay dinala si X5 sa TVA bilang isang prisoner at tinanong sa kanya ni B-15 kung anong pagbabago ang ginawa niya sa kanyang tempad. Ngunit ayaw sabihin ito ni X5 at pinasok na siya sa time cell pagkatapos ay pina-check ni Mobius ang tempad ni X5 kay OB. Pero abala siya na lumikha ng device na kakayanin ang mga bagong branch sa Sacred Timeline kaya't binigay niya kina Mobius ang TVA guidebook upang sila na ang mag-check sa tempad. Agad na inalam ni Loki at Mobius mula sa guidebook kung anong pagbabago ang ginawa ni X5 sa tempad niya dahil ayon raw rito ay minodify niya ito upang ma-block ang mga tracking system ng TVA.
Ilang saglit ay sinabihan sila ni Casey na nalaman niya sa system ng Tempad ni Renslayer na kasalukuyan na nakikipagtulungan siya kay Miss Minutes. Pagkatapos ay napansin niya ang Tempad ni Brad na nakina Loki at sinabing hindi niya alam ang modification rito pero malamang hindi ito nakakapag-block ng tracking system nila. Napagdesisyonan naman ni Loki na i-interrogate si X5 upang malaman kung nasaan si Sylvie, ngunit ayaw niyang magsabi ng kahit ano sa kanila habang magaling na ginalit niya sina Loki at Mobius sa pagpapaalala niya ng mga matitinding kamalian na nagawa nila noon, at inalipusta pa sila ng maraming beses hanggang sa nasaktan na siya ni Mobius sa labis na galit. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa automat ng TVA at kumain ng pie upang mag-relax muna. Maya-maya ay bumalik uli sila kay X5 na dala ang machine na ang gizmo pero nakalimutan nila ang remote nito at umalis saglit si Mobius upang kunin ito. Ngunit nilock na ni Loki ang pinto upang hindi na makapasok si Mobius at nasa kanya pala ang remote dahil plano niyang patayin si X5 kung hindi niya sasabihin kung nasaan si Sylvie. Pagkatapos ay pinasok niya ang lalaki sa box ng gizmo at unti-unting pinapaliit habang pinipilit ito na sabihin ang lokasyon ng babae. Ilang saglit ay nasabi ni X5 na binigyan siya ng misyon na hanapin si Sylvie pero tinakasan niya ito. Hindi siya pinaniwalaan ni Loki at patuloy na pinaliit ang box. Hindi nagtagal ay nilabas na ni Loki si X5 sa gizmo nang sinabi nito na nahanap na niya si Sylvie at may bagong buhay na siya. Panlilinlang na paraan lang pala nila ni Mobius ang lahat upang mapaamin si X5. Sa kasalukuyan na yun si OB ay bumalik sa chamber ng temporal loom dala ang kanyang upgraded na device. Ngunit napansin niyang hindi na niya mabuksan ang blast doors. Pinuntahan siya roon ni B-15 kasama si Casey at pinaliwanag niya sa kanila na upang mabuksan ang mga blast doors at malagay ang kanyang device sa loom ay nangangailangan itong maska ng temporal aura ng lumikha ng TVA o ang access ni Miss Minutes kundi ay mas lalong mapapalapit ang pagwasak ng temporal loom. Maya-maya sina Mobius ay dinala ni X5 sa timeline kung nasaan si Sylvie at pagpasok nila sa McDonald's ay nakita nila roon ang babae na nagtatrabaho bilang crew. Nilapitan siya ni Loki upang mag-usap sila at agad na ginamit nito ang break niya at nag-usap sila sa harap ng establishmento. Pinaliwanag ni Loki sa kanya na biglang nagagawa na niyang mag-time sleep sa past, present at future. Nakita niya si Sylvie sa future na nasa TVA habang nagkakagulo sa pag-branch ng mga timeline at kailangan niyang malaman kung bakit siya nandoon. Ngunit sumagot ang babae na hindi niya alam at wala siyang pakialam sa TVA. Sinabi ni Loki na sa tingin niya ang TVA ang tanging depensa nila mula sa mga variants ni He Who Remains pero ayaw makinig ni Sylvie sa kanya. Ilang saglit ay nilapitan sila ni X5 kasama si Mobius at sinabing ang lahat ng tao sa timeline na yun ay mamamatay at kailangan na nilang umalis roon. Inenchant siya ni Sylvie at nakitang planong burahin ni Dox ang mga nag-branch na timeline. Pagkatapos ay binalik ni Loki si Brad sa TVA at pumunta sila sa lokasyon ni General Dox kasama ng mga loyalist na Minutemen nito na nagpupruna ng mga nag-branch na timeline at ito pala ang dahilan ng pag-modify ng Tempad ni X5. Sinimulan na i-disable ni Casey at OB ang ibang reset charge ni Dox sa system nila at sina Loki at Sylvie ay inatake na ang mga Minutemen ni General Dox. Nag-prone ng mga Tempad roon si Mobius habang sina Sylvie at Loki ay patuloy na nagbabagsak ng marami pang mga loyalist Minutemen ng general sa paligid. Pagkatapos ay inatake ng sabay ni Loki ang buong lugar ng kanilang malakas na kapangyarihan. Hindi nagtagal ay nadakip na ni Mobius si General Dox at ang karamihan sa mga Minutemen nito. Nang nakabalik na sina Loki ng TVA ay nakita nilang napakaraming mga branch timeline ang na-prone ni Dox na ibig sabihin ay bilyon-bilyong mga tao ang napatay nila mula rito na labis na kinalungkot ng lahat. Galit na umalis roon si Sylvie at bumalik sa timeline niya at pinag-aralan ang Tempad ni He Who Remains. Si Ravonna Renslayer ay pumunta sa Chicago, Illinois sa taong 1868 ng Sacred Timeline upang makipagkita kay Miss Minutes. Pinaliwanag sa kanya nito na patay na si He Who Remains pero sinabi niya sa kanya ang kanyang plano bago siya mamatay upang maprotektahan ang lahat ng panahon. Binilinan siya ni He Who Remains na ang dalang package ni Renslayer ay kailangan nilang ilagay sa bintana roon. Kapag nakabalik raw si He Who Remains ay pamamahalaan niya ang TVA kasama silang dalawa, kaya't si Renslayer ay hinulog na ang package sa bintana at nakuha ito ng batang lalaki na naglalaman pala ng TVA guidebook. Samantala si OB ay pinaliwanag kina Loki na matapos i-prune ang mga branch ay nagkakaroon uli ng panibagong mga branch sa Sacred Timeline. Kung di nila magagawan agad ng paraan na mapalaki ang kapasidad ng temporal loom ay mawawasak na ito at ng buong TVA kasama sila. Kung wala ang temporal aura ni He Who Remains upang mabuksan nila ang mga blast doors ay kailangan nilang mahanap si Miss Minutes na may administrative access sa buong TVA. Mula naman sa Tempad ni Renslayer na na-trace nila ang lokasyon ay pumunta sina Loki sa Chicago, Illinois sa taong 1893 nang nag-branch na timeline na kasalukuyang nagaganap ang Chicago's World Fair upang mahanap roon ang babae pati si Miss Minutes.
Maya-maya ay nabasa sa daan ni Loki ang presentation ni Victor Timely na may title na Temporal Marvels at agad na pinuntahan nila ito. Pumunta rin roon si Renslayer habang nasa bag niya si Miss Minutes at napansin sila ni Loki sa di kalayuan. Pagkatapos ay pinanood nila ang presentation ni Victor Timely at labis na nagulat si Loki na makitang si Victor pala ay isang variant ni He Who Remains at ang pinipresenta niya ay ang kanyang prototype ng Temporal Loom. Si Mobius naman ay sinabihan si Loki na kailangan nilang dalhin si Victor sa TVA upang gamitin ang temporal aura nito at ma-access nila ang kanilang loom. Pagkatapos ng presentasyon ay maraming nagka-interes sa machine ni Victor at pumayag siya na bilhin ito ng businessman na si Robert Baron sa halagang $1,000 at umalis na siya sa lugar. Biglang may nakabanggang malaking lalaki si Loki at sinabihan siya nito na magtuos sila sa labas, pero ginamitan niya ito ng mahika upang ipunta sa labas ng nakakulong. Paglabas naman ni Victor ay agad na nilapitan siya ni Renslayer pati na ni Mobius. Ngunit ang buyer nito na si Baron ay nalaman na peke ang imbensyon niya at mabilis na hinabol siya. Ilang saglit si Victor ay nagawang ipasok si Baron at ang mga tauhan nito sa platform ng Ferris wheel pero nahabol na siya ni Loki subalit biglang nasa likod na nila si Sylvie na nais patayin rin si Victor dahil variant ito ni He Who Remains. Kinalaban at pinigilan siya ni Loki ng ilang beses pagkatapos ay pinaliwanag sa kanya na kailangan nila ang temporal aura ni Victor upang ma-access ang loom at mapigilan na mawasak ito kundi ay mawawasak rin ang TVA pati ang buong multiverse kasama sila at ang mga buhay nila. Ngunit ang babae ay pinagpilitan na masasamang tao ang mga variant ni He Who Remains at kailangan silang tapusin kaya't pinatalsik niya silang dalawa ng napakalakas mula sa Ferris wheel. Ngunit si Renslayer ay nilabas si Miss Minutes na nagpalit ng anyo at tinakot ang mga tao sa paligid upang magkagulo sila at makatakas sina Renslayer kasama si Victor. Maya-maya ay sinama ni Victor sina Renslayer sa bahay niya at pinaliwanag roon ng babae ang paglikha ng variant niya sa TVA at pagpatay ni Sylvie rito nakaraan lang. Ngunit ngayon ay kailangan siya ng TVA upang mapigilan na mawasak ang kanilang temporal loom. Bigla namang may kumakatok ng malakas sa pinto ni Victor at sinabihan niya sina Renslayer na kailangan muna nila pumunta sa laboratory niya upang kunin ang kanyang latest prototype na imbensyon. Paglabas nila ay hinabol sila ni Loki at sina Baron ay nakapasok na sa bahay ni Timely at agad na hinanap sila sa labas. Inatake ni Loki sina Baron sa daan ng kanyang mahika matapos nalaitin sila nito ngunit hindi na nila makita sa lugar sina Victor. Nagtago pala sila sa pader ng isang bahay roon at sumakay na ng barko papuntang Wisconsin kung nasaan ang laboratory ni Victor. Habang nasa biyahe ay pinakita ng lalaki kina Renslayer ang mga imbensyon niya mula sa TVA guidebook at isa na rito ang throughput multiplier na makakatulong raw sa loom ng TVA. Pagkatapos ay nalaman niyang binigay ni Renslayer ang guidebook sa kanya noong bata pa siya mula sa plano ng He Who Remains na pinagpasalamat naman niya sa kanilang lahat. Nasabi ng babae kay Victor na sa tingin niya ay may magandang kahihinatnan ang kanilang partnership. Subalit maya-maya habang natutulog siya sa lifeboat ay hinulog siya ni Victor sa tubig na nakumbinsi ni Miss Minutes dahil hindi siya nakikipag-partnership kahit kanino. Pero ang babae ay nagsagwan upang sundan ang barko. Sa sunod na araw ay narating na ni Victor ang kanyang laboratory at kinuha roon ang prototype na throughput multiplier niya. Ilang saglit ay nasabi sa kanya ni Miss Minutes na ang variant niya na si He Who Remains ay kahit kailan ay hindi siya ginawa ng sariling katawan matapos ng napakahabang pagsasama nila ng ilang milyong taon mula pa noong nilikha niya siya at noong multiversal war na dapat ay naging kasintahan niya siya. Agad naman na binalik siya ni Victor sa tempad ni Renslayer dahil sa takot. Dumating na roon ang babae hawak ang prototype na time stick niya pero dumating na rin sina Loki sa laboratory at kinumbinsi si Renslayer na dalhin nila si Victor sa TVA. Ngunit napagdesisyonan ni Renslayer na siya na mismo ang mag-aayos ng problema sa TVA at pamamahalaan nito mag-isa nang wala si Victor at ipupruna niya siya pero mabilis na inatake silang lahat ni Sylvie ng kanyang kapangyarihan. Nang papatayin na niya si Victor ay nagmakaawa ito at sinabing hindi niya siya kilala at hindi siya ang masamang lalaking kilala niya. Dahil rito ay naawa si Sylvie kay Victor at pinasama siya kina Loki papunta ng TVA. Pagkatapos ay iniwan sa kanya si Renslayer at dahil ninanais nitong makamit ang posisyon ni He Who Remains ay sinipa niya siya sa time door papunta sa Citadel ng End of Time kung saan nakita ng babae ang katawan ni He Who Remains. Nakuha pala ni Renslayer ang tempad niya sa laboratory at pinalabas rito si Miss Minutes. Nagdesisyon sila na magtulungan uli at nasabi ni Miss Minutes na alam niya ang lahat ng sekreto ni He Who Remains at isa na ang malaking sekreto na kapag sinabi niya kay Renslayer ay labis na ikagagalit niya. Dito na nagwawakas ang ating recap at nasa description ng video na ito ang kasunod. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like,
Subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one, mga Juan. You're still here. It's over. Go home.